Yun din sa pamunaan ng SLEX, dito Traffic Control System, wala pa masyadong traffic ngayon sa lahat ng kanilang monitoring system. Inaasahan nila na dadagsa ang mga biyahero o motorista mamaya pang alas 7 ng umaga. Kung atin ding makikita dyan sa Calamba Toll Plaza, yan yung inaasahan nila na talagang pila ang mga sasakyan. Pero sa mga sandaling ito ay hindi pa naman, kumbaga moderate pa lamang ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Kaya sa mga aalis, pupunta man ng southbound o northbound, wala akong problema pa sa mga oras na ito ang daloy ng trapiko dito sa SLEX. At yan ang latest, balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Lala Roque, nagulat live mula sa SLEX. Kaugnay po ligtas sa pagbiyahe ngayong Semana Santa, makakusap natin live sa studio si Ginoong Jimmy Legaspi, head ng gabay sa mamamayan project ng DOTC. Ginoong Legaspi, good morning. Magandang umaga po, Kuya Arnold. Opo, ano pong binibigay niyong tulong sa mga motorista sakali po magkaaberya sila sa kalsada? Sa ngayon po, kung mapapansin po natin, bukod-bukod po rito sa bus terminal po natin, marami po tayo binibigay po na tulong po dyan, lalo na sa mga komunikasyon. Meron po tayong libreng tawag, libreng text, at meron din po tayong mga gamot para po doon sa mga chinecheck up po natin mga driver kung sila ay hypertensive. So, lahat po ng safety measures ginagawa po natin po para makaiwas po tayo sa mga aksidente habang binibiyahe po yung ating mga public utility buses po. Kitang-kita naman po, Jimmy, yung mga help desk. Yes, sir. Ha? Kitang-kita naman yung mga help desk ninyo? Opo. At lahat naman po may mga selected buses po tayo na may mga help desk po tayo. At meron po tayo mga staff po dyan, may mga medical person din po tayo naka-standby po. Sa taon-taon na pagbabantayin nyo sa mga naglalakbay, ano ba yung pinakamahalagang tinutukan ninyo taon-taon? Well, ito nga po, talaga pong sa kautusan po natin mahal naming sekretaryo na Jesus po, talaga po pinahinting po namin ngayon po lalo yan, lalo pa doon sa mga nagbibiyahe po natin ngayon. So yung safety po ng ating mga pasahero po, yung aming pong concern regarding at saka yung mga public utility, mga public transportation po ay sinusigurado po natin na sa ayos po. Saan kayo may paring tawagan yung sa mga araw na yan na mahalaga? Ay, meron po tayong hotline po. Meron po tayong DOTC Action Center. Meron po tayong hotline 7890 na kung sakali po meron po mga suliranin po at may kailangan po silang katanungan o reklamo po ay mangyari lang po, tumawag lang po sa aming hotline, DOTC Action Center hotline 7890. Mensahe sa mga aalis kayo papunta probinsya, Jimmy? Ay, yun nga po, nung napapansin ko nga po, sana po doon sa mga magsisibiyahe, kumarit, iwasan muna sana po yung maraming daladalahin. Para kasi pong nilipat na nila yung bahay doon sa probinsya. So yung mga bata po, mga maliliit, sana po kung maarit, kung pwede maiwanan, iwanan na po. Kasi nga, sa siksikan nga po, nakakaawa naman pong nakakaawa naman po yung mga bata maliit na isasama po sa mga biyahe. Okay. Maraming salamat, Ginoong Jimmy Legaspi po, head ng gabay sa mamamayan project ng DOTC. Samantala, libo-libong Katoliko dumagsa sa mga simbahan sa iba't ibang panig ng bansa kahapon para sa Linggo ng Palaspas, ang unang araw ng Semana Santa. Narito ang report ni Julio Segovia. Sa labas ng Baclaran Church, di alintana ng mga deboto ang init ng araw habang sabay-sabay nilang ibinagayway ang hawak nilang palaspas para mabendisyonan ng pari. Si Ronalyn Cabrera, kahit kabuwanan na at hirap maglakad, pinilit pa rin magsimba. Para po may blessing po ni Lord. Kaya po mabiti pa po kami. Mabili naman ang palaspas sa labas, 15 hanggang 20. Ganito rin ang presyo ng mga palaspas sa Santo Domingo Church sa Quezon City na dinagsari ng mga deboto. Ang Quiapo Church naman, alas 5 pa lang ng madaling araw, puno na rin ng mga deboto. Nag-ano kami abstinence day. Hindi kami kumakain ng karne, panay peace lang. Magsisimba ka para humingi ng tawad kung ano man ang nagawa mo. Panata kung ituring ng mga debotong sumisimba sa Barasuing Church sa Malolos, Bulacan ang paggunita sa Palm Sunday.
Naiba naman ang taunang debosyon ng mga taga-Kidapawan. Imbes na sa simbahan, sa plaza na isang subdivision isinagawa ang pagbasbas sa mga palaspas. Sa Cotabato City Cathedral, pinangunahan naman ni dating CBCP President at ngayong Archbishop of Cotabato Orlando Quevedo ang misa. Oras-oras ang misa sa Lawag City ngayong Palm Sunday. Sa Albay, habang nasa kalagitnaan ng misa, bahagyang nagkagulo ang mga deboto nang himatayin ng isang babae. Agad naman siyang binigyan ng paunang lunas ng doktora nagsisimba rin noon. Matapos naman ang misa sa St. Dominic Cathedral sa Bayongbong, Nueva Vizcaya, isinabit ng mga nananampalataya sa kani-kanilang tahanan ang mga nabindisyonan ng palaspas sa paniwalang maghahatid ito ng proteksyon. Di rin nagpahuli ang mga Aglipayano sa Samal, Bataan habang binabasbasa ng mga palaspas. May mga batang mistulang anghel ang kasuotan na nagsasayaw at nagsasaboy ng mga bulaklak. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting. Labi ng yung mga aktor na si AJ Perez nakaburol na sa Lasal Green Hills. Inihanda na rin ang reklamo laban sa driver ng bus na nakasalpukan ng van na sinasakyan po ng binatang aktor. Darito ang report ni Dante Perelio. Sa MacArthur Highway sa Moncada, Tarlac, nagtapos ang buhay ni AJ Perez matapos maaksidente ang sinasakyan nilang van. 5 naman ang sugatan kabilang ang kanyang ama. Pauwi na sila sa Maynila mula sa isang show sa Dagupan. Nakakonvoy raw sila sa isa pang van. Nag-overtake ang van ni na AJ sa isang 10-wheeler truck at bumangga sa kasalubong na bus. Nakaupo raw sa likod ng driver si AJ at natutulog nang tamaan ng kaliwang bahagi ng van. Yung isa nakalusot, yung sinasakyan ni AJ medyo nabitin, mayroon silang nasa lubong na incoming northbound bus partas na sideswipe. Sasampahan ng kasong reckless imprudence resulting in homicide with multiple physical injuries and damage to property ang 44 anyos na driver ng Partas Bus na si Julie Brillantes. Sana maintindihan nila ako na hindi ko naman sinadya yung pangyayari. Ginawa ko lahat yung paraan para maiwasan ko pero talagang wala pang pahayag ang pamunuan ng Partas Bus Transit. Nagpapagaling sa ospital ang iba pang biktima. Para sa unang balita, Dante Perelio reporting. Sa ibang balita, presyo ng mga produktong petrolyo nagbabadya na namang tumaas ngayong Semana Santa. Kaya naman isinusulong ni Senadora Miriam Defensor Santiago ang paglalagay ng mga bike lanes sa buong bansa na magandang alternatibo raw ngayong mahal ang langis. Narito ang report ni Julius Segovia. Dahil patuloy raw ang pag-akyat ng presyo ng krudo sa world market, may aasahan na namang oil price hike ngayong Semana Santa. Kaya sapul na naman ang mga motorista. Pero sabi ng DOE, di raw ito kasing taas ng OPH noong isang linggo na umabot ng 150 per liter. At dahil walang puknat ang dagdag presyo sa petrolyo, isinusulong na Senadora Miriam Defensor Santiago ang pagbibisikleta na magandang alternatibo raw sa pagbabiyahe at pagmamaneho ng demotor ng sasakyan. Inaatasan ng kanyang Senate Bill 2789 ng DOTC na maglagay ng bicycle lane sa mga kalsada sa buong bansa. Sana magkaroon ng bike lane. why ma'am? Para safe yung mga nagbabike. Para ma-encourage din yung mga gusto magbike. Okay. Pero natatakot kasi delikado. Kahapon, may 10,000 bikers ang sumali sa ika-13 anibersaryo ng Tour of the Fireflies. May 42 kilometro ang binagtas nila sa pag-ikot ng parada sa 6 na syudad sa Metro Manila. Makulay ang bicycle parade dahil sa mga siklistang puntodo costume. Si Gary Fajardo na nag-alakapitan pa ng barko sa kanyang kasuotan. Batid ang mga pakinabang sa pagbibisikleta. Bukod sa maganda sa kalusugan at iwas polusyon, makakatipid pa. You go to the grocery, you pay for parking, tapos yung snack mo pa, tapos when you back up, may bibigyan mo pang tip and then parking ulit. I mean, more or less, you save $500 every time you go out. Agaw pansin din ng mga siklistang nag-ala Power Rangers. May biker namang naka-all white pati mukha. Ang isang ito, nagbihis paru-paro naman. May mga siklistang naka-Filipiniana pa. Pinakinang din ang parada ng mga naggagandahang dilag. Nakakatulong sa kalusugan ng isang individual. Ayan. Saka yun, nakakapagpalakas. Mataas ngayon ang gas, no? So to save ang gas natin, mag-bike tayo.
Para sa unang balita, Julio Segovia reporting. Tahanang aktres na si Pilar Pilapila sa pilitang isinama ng mga carjacker, patuloy na pinaghahanap ng mga pulis. At spoof ng kasalang Prince William at Kate Middleton, silipin. Huwag pa uli, tutok lang sa unang balita. Saya ng umaga kapag kasama ang unang hirit barkada at CDO Ulam Burger. Can afford mag-beef ngayong payday. Can afford ang saya. Scrambled itlog? Imagine